Ouch, damn! Ang impita sigaw ng isang lalaki nang tumalsik sa kanya ang mainit na sauce ng kwek-kwek. Hala, sorry talaga! Natatarantang wika ni Solen nang makita niyang naligo ang braso ng isang lalaki sa sauce ng kwek-kwek na isa sa kanyang mga paninda. Nasagi kasi ng kanyang siko ang lalagyan ng sauce kaya natumba ito at natapo ng iba sa braso ng lalaki. Kakatapos lang i-display ni Solen ang kanyang mga paninda ngayong hapon at dahil marami siyang customer, aligaga siya sa mga pag-aasikaso sa mga ito. Nagtitinda rin kasi siya ng mga pampalamig, fishball, tempura, kwek-kwek at may inihaw pa siya. Sa katunayan, iyon ang pangunahing pangkabuhayan nila ng kanyang pamilya. Fresh graduate siya ng college at naghahanap pa lang ng trabaho, kaya habang naghihintay na matawagan sa mga kumpanyang pinag-applyan, tumutulong muna siya sa kanyang ina. Ngunit sa hapong yon ay siya lang ang naatasan ng ina na magtinda dahil may nilakad itong mga papeles sa munisipyo. May malit din kasi silang tindahan kaya nagpaparenew ang kanyang ina ng kanilang business permit. Sorry talaga sir, hindi ko po sinasadya. Nagpanik siya sa pagdampot ng isang pitsyel na may tubig. Umikot siya't nilapitan ng lalaking namimilipit sa sakit. Napansin niya na ang mga batang bibili sa kanya ay dumistan siya dahil sa galit na ekspresyon ng lalaki. Walang pag-atubiling kinuha ni Solen ang braso ng lalaki at ibinuhos ang tubig mula sa pitsyel sa namumula nitong braso. Get off me! Don't touch me! Singhal na lalaki sa kanya matapos maubos ang tubig sa pitsyel. Umatras si Solen nang mapansin ang nag-aalab na galit sa mga mata nito. Tumambol sa kaba at takot ang puso ni Solen nang makitang galit ang mukha nito. Parang anytime ay bibigwasan siya nito. Sir, nauutal siya sa kaba. Hindi ko naman po yun sinasadya, sir. Nasiko ko po yung lalagyan ng sauce at natumba po. Nagkukumahog siya sa pagpapaliwanag sa lalaki. Ngunit hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha nito. Tinitigan ni Solen ang lalaki na parang anumang oras ay babalik ta rin ang maliit na mesa sa tabi nila. Umiigting ang mga panga nito at habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang kabog ng dibdib ni Solen dahil hindi pamilyar sa kanya ang mukha nito. Simula ng bata siya ay doon na siya lumaki sa lugar na yon, ngunit ito lamang ang unang pagkakataon na nakita niya ang lalaki. Sorry. Do you think mababawi na sorry mo nangyari? Tignan mo ang braso ko! Asik na lalaki. Napatingin naman siya sa braso nito na namumula. Hindi ko naman po sinasadya. Really? Hindi mo sinasadya? You're just dumb. Sa gitna ng takot at kaba ni Solen ay umusbong ang kakaibang inis sa kanyang dibdib dahil sa narinig mula sa lalaki. Ano? Sumusobra ka na naman, sir. Humingi na nga ng tawad ng tao, nagpaliwanag pero napakakita naman ang utak nyo. Ismid ni Solen sa lalaki. Tumunog ang dila ng lalaki. Tinignan siya nito mula sa ulo pababa sa kanyang paa at ibinalik ang mga mata sa kanya. Wala na ang galit sa mukha nito pero may pang-uyam. The audacity. Ikaw na nga nakaagrabyado ng tao pero ikaw pang may lakas ng loob na suminghal. Wow. Sarkastikong saad ng lalaki sa kanya. Kayo naman ang nauna at sa tingin mo, anong gagawin ko natapon sa braso ko mainit na sauce na yan? Dapat ba akong matuwa? What do you expect me to do, ha? Napalunok si Solen ng malalim. Ibinalik niya ang kanyang mga mata sa lupa. Pinapak niya ang labi upang pigilan ang sarili na huwag umiyak. Ang akin lang naman kasi, sir. Kinagati Solen ang bibig. Naiiyak siya. Oo. May kasalanan ako pero nagmamaliit na kayo Naniningahal. Inaamin ko naman ang kasalanan ko at hindi ko talaga yung sinasadya. Sorry. Asik na lalaki at saka tinalikuran siya nito. Gusto sanang humingi ng tawad ulit si Solen sa lalaki. Nais niya itong sundan at kausapin muli ngunit hindi na siya nakagalaw pa sa kanyang kinatatayuan. Animoy napako na siya roon. Kaya ang tanging nagawa na lang niya ay ang pagmasdan ng lalaki habang lumalayo. Nang tuluyang mawala ang lalaki ay lumapit naman ang mga batang bumibili sa kanya. May ilang mga ususerang babae pa na lumapit sa kanya. Kunwari ay bumibili ng fishball ngunit nakikichismis lang. Kilala mo ba yon, Sol? Usisa ng isang babae nilang kapitbahay na siyang suki na rin nila. Sa kanyang mga kakilala,
Sol ang tawag ng mga ito sa kanya. Hindi po ang kanyang tugon. Nako, ngayon ko lang din nakita ang lalaki yun dito sa atin. Bagong salta kaya? Wika naman ang isa niya pang suki na babae. Oo nga no, ngayon ko lang din nakita ang lalaking yun. In fairness naman ang gwapo niya, mukhang bagong salta. Sabat naman ng kapitbahay niya. Ang suki na babae. Ay sus, aani naman ang gwapong mukha kung ganong kasama ang ugali. Napakamainitin ng ulo. Sa bagay nga, hindi naman talaga yung sinasadya ni Sol eh. Ayos ka lang ba, Sol? Ang lakas pa makasigaw na lalaking yun. Opo, okay lang po. May kasalanan din naman po talaga ako eh. Tapos tumaas na rin yung boses ko sa kanya. Pahayag niya. Kita niya namang nagkanda-ugaga ka na rin yan sa pag-aasikaso ng mga customer. Masakit naman talagang mapaso rito sa sauce pero sumobra na rin siya. Tinawag niyang dam si Solen. Hindi niya lang alam na cum laude ka nung gumraduate. Nagpupuyo sa damdamin ng kanyang kapitbahay na babae. Ate naman, pero ayos lang po talaga ako. Nagulat lang din siguro yung lalaki. Anya. Ay nako Sol, kung hindi ka lang talaga siniguan ng lalaki, ipapares ko na sana kayong dalawa. Mukhang bagay pa naman kayo nung magkaharap kayo sa isa't isa. Tama ka riyan, Mare. Maganda si Sol at guwapo ang lalaki. Kaso lang, mabait si Solen. Yung lalaki, hindi natatakpan ng gwapo niya mukha sama ng ugali. Napailing na lang si Solen sa dalawang ginang na nag-uusap. Kahit na papano ay gumaan ang pakiramdam niya dahil sa presensya ng mga ginang. Ito na po yung kwek-kwek niyo at fishball. Maraming salamat mga ate. Anya sa dalawang ginang. Walang anuman Sol, ang sarap kasi nitong sauce niyo eh. Sayang at halos naubos dahil natapon. Balik ako Sol, kukuha lang ako ng barya sa bahay. Tumango si Solen at inasikaso ang mga batang bumibili rin sa kanya. Nagtatagpo ang kilay ni Harold habang pumapasok siya sa bahay ng kanyang lola Fedila. Hindi niya maiwasang mapangiwi dulot ng paso na kanyang natamo kanina sa maliit na tindahan ng mga fishball. Nais niya lang sanang maglakad-lakad ngunit bigla siyang nagtaka sa mga nagkukumpulan na bata kaya lumapit siya. Kaso hindi niya inaasahan na matatapon sa kanya ang sauce at sa kasamaang palad. Sobrang init pa nito. Napamura siya sa kanyang isipan. Senyorito Harold. Sinalubong siya ng isa sa mga katulong sa bahay, si Manang Sising. Kumusta ang paglalakad-lakad niyo sa labas? Ah, Diyos ko! Singhap na matandang katulong na makita ang braso niyang namumula. Ano nangyari sa braso niyo, senyorito? Halos atakihin ang matanda na makitang kanyang braso. Tumawag kayo ng doktor! Sigaw nito. Manang, wag na po. Alma niya sa matanda at hinawakan ng balikat ito. Ayos lang po ako. Gusto ko lang po ng yelo para dito sa braso ko at ointment para hindi po lumala tong pamumula ng balat ko. Senyorito, kami po malalagot sa ina't lola niyo kapag nakita nila tong balat niyo. Mangiyak-iyak ang kasambahay habang tinitignan ng kanyang braso. Nginitian niya ito. Okay lang ako Manang Sising. Don't worry about Lola and my mother. Wala naman sila rito. Hindi nila malalaman. Ikaw talagang bata ka. Supil ni Sising sa kanya. Okay lang ako Manang. Huwag po kayong mag-alala. Ay, sino ba kasi ang may gawa nito sa'yo? Saan mo ito nakuha? Kakalabas mo lang ngayon tapos napaso ka pa. Biglang sumagi sa isip ni Harold ang mukha ng babaeng dahilan kung bakit napaso ang kanyang braso. Umiling siya at bumuntong hininga. May nasagi lang po ako mainit na bagay sa labas. Sariling kilos ko po ang dahilan kung bakit ako napaso. O siya sige, iakyat ko na talaga ba ang yelo sa kwarto mo? Yes Manang. Ani Harold at nginitian ng kasambahay. Umakyat na rin si Harold sa kanyang kwarto at naligo dahil hindi nakaaya-ayang kanyang amoy matapos matapunan ng sauce. Huminga siya ng malalim habang nasa ilalim ng shower. Kahapon lang siya dumating sa probinsya. Nais niya kasing lumayo-layo muna sa syudad kung nasa ng kanyang trabaho at kumpanya. Sa mga nagdaang buwan kasi ay malaking dagok din ang hinarap ng kanyang kumpanya kung kaya't wala siyang ibang inasikaso kundi ang trabaho lang. Kaya naman na magkaroon siya ng maluwag na schedule, naisipan niyang umuwi sa probinsya kung saan lumaki ang kanyang ina. Ngunit sa kasamaang palad, unang gala niya pa lang sa lugar ay minalas na siya.
Pumasok ulit sa isip niya ang mukha ng babaeng nagtitinda. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang ekspresyon ng mukha nito at ang napakaitim nitong mga mata. Bakit ko ba siya iniisip? Siyang may kasalanan kung bakit ako may paso ngayon. Pagkausap ni Harold sa kanyang sarili habang naliligo. Naipikit niya ang mga mata na mapagtanto ang mga bagay na nasabi sa babae. Doon lang bumuhos sa kanya ang mga katagang naiwan sa babae. Pero may fault siya. Sinigawan niya rin ako. Alo niya sa sarili dahil kinakain siya ng guilt, lalo na kapag pumapasok sa isip niya ang naluluhang mga mata ng dalaga. Napamura siya. Ay, kakausapin ko na lang ulit siya. Nasaktan ko siya through my words. Kailangan ko rin humingi ng tawad sa kanya because I'm not that heartless and cruel. Anya at tinapos na ang pagligo. Kumakain si Solen ng dinner kasamang kanyang pamilya sa hapag nang buksan ng kanyang ina ang topic tungkol sa nangyaring insidente sa kanilang pwesto sa labas ng kanilang bahay. Ilang araw na simula nang mangyari yon at ngayon lang nila napag-usapan. Hindi niya kasi yun sinabi sa ina. Ma, nauutal na saad ni Solen sa ina. Kung hindi sinabi ni Bebeng at Linday, hindi ko malalaman na sinigaw-sigawan ka pala ng kung sino dyan sa labas. Galit na wika ng kanyang ina. Ma, may kasalanan din naman po kasi ako. Natapunan ko po siya ng mainit na sauce. Paliwanag niya naman sa ina. Kahit na Sol, kung nandito lang talaga ako ng oras na yon, makakatikim sa akin ng lalaking yon. Panghihimutok ng kanyang ina. Ayos lang ako ma, kinalimutan ko na po yun. Nagsisungaling siya sa ina. Sa katunayan ay hindi nilulubayan ng mukha ng lalaki ang kanyang isipan. Simula ng araw na yon, alam ni Solen na naiinis siya sa lalaki at ayaw niya sa bugnuting lalaki. Ngunit sa hindi niya malaman na kadahilanan, paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isip ang mukha nito. Aaminin niyang gwapo ang lalaki pero ayaw niya sa ugali nito. Masyadong hambog bagong salta naman sa kanilang lugar. Maya-maya ay nagsalita ang ina ni Solen. Kung nandito lang din ang papa mo, Sol, hindi niya hahayaan yon. Inabot ni Solen ang kamay ng ina at pinisil ito. Alam ko naman ma, wag po kayo mag-alala kasi hindi naman po ako nagpapatalo kahit na kanino. Ay, ang swerte ko talaga sa iyo anak. Maganda na, understanding pa at napakabait. Ngumiti si Solen sa kanyang ina. Matagal na kasing wala ang kanyang ama. Namatay ito dahil sa isang aksidente at simula noon, tinaguyod din siya ng kanyang inang mag-isa. Ito na naging ama at ina niya at hindi na rin kailanman nagkiinteres ang kanyang ina sa ibang lalaki. Sumandal si Harold sa poste ng kuryente habang nakatingin kay Solen na abala sa pag-aasikaso ng mga customer. Ilang araw na niya yung ginagawa kasi nahahabag siya na bigla na lang niyang sinigawan ng babae. Nais niyang humingi ng dispensa sa babae. Hindi rin ito nilulubayan ng kanyang isip at ang hula niya ay dahil yon sa kanyang nagawa rito. Hindi mapalagay si Harold dahil kapag nakikita niyang babae, bigla na lang siyang umuurong. Aalis siya ng bahay na may lakas ng loob pero kapag nakikita na niya ang babae, bigla na lang siyang umaatras. Kuya! Kuya Pogi! Tawag ng isang bata. Kunot noong napalingon si Harold sa batang lalaki na kumalabit sa kanya. Halos magdugtong kanyang kilay nang makitang isang bata na nakatingala sa kanya at may malaking ngisi sa labi. Napalingalinga siya sa paligid. Hindi niya kilala ang batang bigla na lang lumapit sa kanya. Who are you? Anya sa bata. Medyo masungit ang naging dating noon. Nakita naman ni Harold kung paano naningkit ang mga mata ng bata sa kanya. Ano kuya? Ang bilis niyo naman po magsalita ng Ingles. Hindi ko siya naintindihan. Ani ng bata. Bumuntong hininga siya. He placed his hands on his waist. Sabi ko, who are you? Mabagal na ulit ni Harold sa bata. Yon! Napakumpas pa ang bata sa kanyang kamay. Robert ang pangalan ko kuya. Ikaw. Tinaasan ni Harold ang kilay ang bata. Ngunit hindi ito tinablahan ng kanyang kasungitan. Ngiti-ngiti ito sa kanya. It's Harold. Harold ang pangalan ko. Tumango-tango ang bata na parang malaking tao. Kuya Harold, bakit pala lagi kayo nakatago rito sa poste? Nahihiya po ba kayong lumapit doon sa tindahan ni Ate Solen? Mabilis na binaba ni Harold ang katawan at agad na tinakpan ang bibig ni Robert.
Napatingin siya sa kanyang paligid kung may malapit bang tao o may nakarinig sa sinabi ni Robert. "Shut up!" Mariing saad ni Harold kay Robert. "Bakit Kuya Harold?" Sinakyan din naman ni Robert ang kanyang eksena at pabulong itong nagtanong sa kanya. "Nakikita mo ako rito?" Tanong niya sa batang si Robert. "Opo, ilang araw na nga po eh." Walang alinlangan namang sagot ni Robert. Halos mapahilamos naman si Harold sa kanyang mukha nang marinig ang sagot ng bata. "Ikaw lang? Wala nang iba nakakita sa akin?" Mukhang ako lang kuya at wala rin po akong sinabihan." "Very good. Wait, how old are you?" 5 na po." Kuwela pang pinakita nito ang 5 daliri. "Okay. Kuya, dito mo ba samahan kitang bumili ron sa tindahan ni Ate Sulin? Promise po, sarap ng sauce nila." Pumait ang mukha ni Harold na maaalala naman ang nangyaring kamakailan lang. Dahil sa pagkatapon ng sauce sa damit niya, hindi na siya pinapatulog ng kanyang konsensya. "Cool, at dahil mabait ka, ililibre na rin kita." "Wow, talaga Kuya Harold, ililibre mo ako? Walang bawian po." Ngumisi si Harold. "Of course, kahit ilan o ano pang gusto mo." Tuwan tumalo ng batang lalaki na si Robert. Hindi mapigilan ni Harold ang kamay at ginulo ang buhok ni Robert. Sa pagkaatat ni Robert sa libre ni Harold, ang bata na ang humila kay Harold patungo sa pwesto ng tindahan ni Solen. Hindi batid ni Harold kung bakit para siyang nalalagutan ng hininga habang papalapit sa tindahan. "Ate Solen, bibili po kami ni Kuya Harold." Magiliw na saad ni Robert dahilan para mag-angat ang tingin si Solen. "Oh, Robert, ikaw pala." Natigilan si Solen. Tila nakalimutan niya ang susunod na sasabihin nang makita niyang kasamang lalaki ni Robert. Lihim na kinuto si Solen ang sarili nang bigla siyang matulala. Nakita niya lang ang lalaking natapunan niya ng sauce at parang nakalimutan na niyang huminga. Hey, ani ng lalaki. "Ako yung, the last time na natapunan mo ng sauce at..." Alam ko. Mabilis na agap ni Solen. "I see. I'm Harold by the way, and I just wanna say sorry sa nangyari. Really, nagulat lang din ako noon at hindi ko sinasadya na sigawan ka. I'm sorry kung nasaktan kita sa mga sinabi ko." Napalunok si Solen. Hindi niya mawari kung bakit parang sinisipa ng kabayo ang kanyang dibdib. Sa sobrang lakas ng pintig ng kanyang puso ay halos wala na siyang marinig kundi ang nagwawalang dibdib. Ang gaspang pa ng boses nito at ang lalim. Tapos, Inglesero. Winawasiwa si Solen ang kamay kay Harold. Wala yun Harold, may kasalanan din ako." Kinurot ni Solen ang sarili dahil nautal siya. Ngumiti si Harold sa kanya at pakiramdam niya na pigtas ang garter ng kanyang panty. Hindi siya naniniwala noon sa mga nababasa niya at napapanood sa movies. Pero sa pagkakataong iyon, nasaksihan ni Solen ang tinatawag na jaw-dropping smile. "And anyways, what's your name?" Tanong ni Harold. Solen. Tugon naman ni Solen. "Solen, nice name." Ngumiti ulit si Harold kaya napakagatlabi si Solen. "Ate Solen!" Malakas na untag ni Robert. Kung hindi lamang dahil sa sigaw ni Robert ay hindi mapuputol ang titig ni Solen kay Harold. Oo, ano nga ulit yun sa'yo Robert?" "Kwek-kwek at fishball ate." "Magkano?" "Kahit ilan na gusto niya. Ako ang magbabayad para sa kanya." Si Harold ang sumagot sa kanya. Tumaas ang 2 kilay ni Solen. "Magkakilala pala kayo?" We're friends, right, buddy?" Ngise ni Harold kay Robert. "Oo ate, palagi ko kasing nakikita si Kuya Harold na nakatago sa may..." Naputol si Robert ang takpan ni Harold ang bibig nito. Sige na Sol, bigyan mo na ng fishball at kwek-kwek tong si Robert. Gutom na ito eh." Hilaw na ngumiti si Harold kay Solen. Ngumuso lang si Solen at ngumiti na rin kay Harold. "Ililibre na rin kita Harold." Alok ni Solen. "What? No, it's fine." Tanggi ni Harold. "No, sige na para mabawasan naman tong konsensya ko sa'yo." Giit ni Solen. Napangiti si Harold sa narinig niya mula kay Solen. Natutuwa siyang marinig na hindi lang pala siya ang binabagabag ng nangyari. "Fine, if that's what you want." Suko ni Harold.
Sa sumunod na araw ay bumisita ulit si Harold sa pwesto ni Solen. Dahil doon, araw-araw na ring nilulook forward ni Solen ang pagbisita ni Harold sa kanyang tindahan. Nagpapasalamat siya ng kanyang ina ay naging busy dahil siya lagi ang nakatoka sa pagtitinda. Wala ka bang ginagawa? Kinikilig na tanong ni Solen. But as much as possible, hindi niya yon pinapahalata kay Harold. Yeah, walang magawa sa house eh. Sagot naman ni Harold sa kanya. Kwek-kwek ulit? Ngiting tanong ni Solen kay Harold. Dahil araw-araw na itong napapagawi sa pwesto niya, alam na niya ang binibili nito. Yes, please. Ani Harold. Wala ka bang ginagawa? Tanong ni Solen kay Harold. You can say so? Tila hindi siguradong sagot ni Harold kay Solen. Talaga? Natawa ng bahagya si Solen. Nagpanik naman ang sistema ni Solen na makitang umikot si Harold sa kanyang pwesto at tumabi sa kanya. Pwede bang mag-apply ako sa'yo bilang assistant mo rito? Pabirong untag ni Harold. Che, parang hindi ka nga kayang bayaran ng kita ko buong araw eh. Tingin mo? Oo kaya? Why? Nakangiting bumaling si Solen kay Harold. Yan, yung pag-Ingles-Ingles mo at saka baka ma-intimidate ang mga tao sa'yo, wala nang bibili sa akin. May dumating na customer at si Harold na nag-asikaso nito. Harold, ako na riyan. Agap sana ni Solen sa lalaki, ngunit naunahan na siya ni Harold. Let me, I told you, wala naman akong ginagawa. Kaya akong iniistorbo mo rito. No, tinutulungan kita. Sa hapong ding yon ay pumunta na naman si Harold sa tindahan ni Solen. Na makita niyang maraming customer ang babae, walang pagdadalawang isip niya itong tinulungan. Dahil araw-araw niya nakikita ang ginagawa ng babae, kabisado na niya ang trabaho nito at ang mga presyo ng mga itinitinda. Salamat Harold, ito isaw lang suhol ko sa iyo Ani Solen at inabot sa kanyang isang stick ng isaw. Napangiti si Harold. Tinanggap niya ang isaw mula kay Solen. Okay na ito bilang suhol mo sa akin. Naubos ng paninda ni Solen kaya naman naupo na silang dalawa sa harap ng pwesto ni Solen. Dumidilim na rin at umiilaw na ang mga poste ng ilaw sa tabing daan. Harold, bagong salta ka rito, di ba? Tanong ni Solen habang nakatingin sa kanilang harapan. Sa ilang linggo na nilang magkakilala, hindi pa alam ni Solen ang tunay na katauhan ni Harold. Palagi silang nagkakasama sa pagtitinda at laging nag-uusap tungkol sa karir, plano sa hinaharap at kung ano-ano pa. Ngunit hindi nabanggit ni Harold kay Solen kung sino ba talaga siya. Tango ni Harold. Nako, dapat hindi ka palaging tumatambay dito sa tindahan ko. Subukan mong explore itong probinsya namin. May mga magagandang beach dito at mga tourist spot. Saysay ni Solen. Bumuntong hininga si Harold. Kumagat siya sa kanyang isaw. I don't want to. Ako lang naman mag-isa eh. Napatingin si Solen kay Harold. Wala kang kasama sa bahay? Hindi naman, pero alam kong hindi nila masasamahan at ibang trip nila. Di sasamahan kita. Natatawang alok ni Solen sa kanya. Suwabe ang maging lingon niya kay Solen. Talaga? Sasamahan mo talaga ako? Kung gusto mo lang naman. At saka we're friends, di ba? Ngumise si Harold. Akmang magsasalita na sana siya nang biglang may lasing na lalaki na sumugod sa kanila. Kaagad na pinoprotektahan ni Harold si Solen sa pamamagitan ng pagtago ng dalaga sa likod niya. Nagwawala ang lalaki at naghahamok ng away. Sinuntok nito si Harold at tumama yon sa mukha niya. Harold! Tili ni Solen na makitang pagtama ng malakas sa suntok sa mukha ni Harold. Stay behind me, Sol! Mariin na saan ni Harold at saka sinugod na lalaking lasing. Ilan sandali lang ay may dumating naman ng mga tanod kaya naawat din ang suntukan. Dumudugo ang labi mo, halika muna sa bahay, gagamutin natin yan. Worried na saan ni Solen, sinipat nito ang kanyang mukha. Okay lang ako, sige na, magligpit ka na. Ani naman ni Harold. Matigas na iniling ni Solen ang ulo kay Harold. Hindi ako papayag na hindi natin magagamuti ang sugat mo. Hintayin mo ko, magliligpit lang ako at sasama ka sa akin sa bahay. Mariing wika ni Solen. Umigting ang panga ni Harold. Bigla niyang naramdaman ang kung anong init na lumukob sa kanyang dibdib nang marinig ang sinabi ni Solen. It's been a long time since nakaramdam siya ng ganong klaseng emosyon. Dinaga ang dibdib ni Solen nang umakyat sila ni Harold sa kanilang bahay.
Hila niya sa kamay ang lalaki at ngayon na papasok na sila sa kanilang bahay ay saka pa niya naisip ang ina. Sol? Natigilan ng kanyang ina na makita nito si Harold sa kanyang likod. Ano nangyari sa mukha mo, iho? Gagamutin ko ang sugat ni Harold. Napaaway po siya doon sa may pwesto natin. Ani Solen. Ano? Gulat at sambit ang nanay niya. Pinoprotektahan po ako ni Harold laban doon sa lasing na lalaki kanina. Bigla na lang po kasi yung sumugod. Kuwento ni Solen sa ina. Oo, kung ganoon, pumasok na kayo rito. Kukunin kong first aid kit sa banyo. Pinaupo ni Solen si Harold sa salas. Pasensya ka na kay mama ha. Nagulat lang yun at saka itong unang pagkakataon na nagdala ko ng sinapawan siya ni Harold. Laki rito sa bahay niyo. Pagtatapos ni Harold sa kanya. Tango niya. Dumating ang kanyang ina, dala ang first aid kit. Hinayaan naman siya ng ina na gamutin ang pasa at sugat ni Harold. Iniwan silang dalawa ng kanyang ina upang asikasuhin ang niluluto nito sa kanilang kusina. Nakita niyang napapakislot si Harold sa bawat dampi niya sa bulak sa sugat ito. Kaya naman hinipan niya ang sugat ito. Napakurap-kurap si Solen na makita na ilang pulgada lang ang layo nilang dalawa. Tumikhim siya. Ramdam ni Solen ang pagtaas ng temperatura ng kanyang pisngi. Lihim na lang siya na nanalangin na sana ay hindi yun nakikita ni Harold. Sana hindi mag-iwan ng pekla tong sugat mo. It won't. Malit lang naman ang sugat, di ba? Pero kahit na. Huminga ng malalim si Solen bago muling nagsalita. This is really nothing, Solen. Git pa ni Harold sa kanya. Pero kahit na. Ulit niya, mas mahina na ang boses. Ikaw pa rin ang napahamak dahil sa akin. Sinuliya pa na lalaki. Nahuli niya itong bahagyang ngumiti sa kanya. Hindi iyon ang unang beses na nakita niyang ngumiti si Harold, ngunit naramdaman niya ang pagtalo ng dibdib niya. Sa katunayan nga, mas simple at mas matamis sa mga ngiti nito sa kanya. Hindi mo kasalanan lahat, sagot niya. At saka hindi naman ako uupo lang doon at manonood. I don't know, I feel responsible na protektahan ka. Napakurap-kurap siya kay Harold. Bakit? Sandali na natahimik si Harold para bang pinipili ang sasabihin. Because I just feel like it. Matamang wika nito. Hindi makapagsalita si Solen. Biglang naging maingay ang tibok ng puso niya sa sariling tenga. Mabilis siyang umiwas ang tingin at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng gamit. Drama mo naman. Pilit niyang biro pero halatang naiilang. Tumawa ng mahina si Harold. Hindi seryoso ako. Mas lalo ka nakakatakot kapag seryoso ka. Sagot ni Solen. Ganun ba ako kasungat sa'yo nung una? Tanong ni Harold. Sa una, oo. Diretsa ang sagot niya. Pero ngayon, medyo lang. Medyo? Natawa si Harold. May progress na pala. Hindi napigilan ni Solen ang mapangiti. Mula sa kusina, sumilip ang ina ni Solen. Tapos na ba ang gamutan? Tanong nito. Kagad na dumistansya si Solen kay Harold. Hindi pa rin kumakalmang kanyang puso mula sa pagwawala nito. Opo ma. Sagot ni Solen. Tumingin ng saglit kay Harold. Okay na siya. Maghapunan na muna kayo bago ka umalis, iho. Alok ng ina. Magalang na tumango si Harold. Salamat po. Hindi maintindihan ni Solen ang sarili dahil napangiti na lang siya nang marinig ang sagot ni Harold. Simula noon, mas naging madalas ang pagtatambay ni Harold sa tindahan ni Solen. Hindi na lang siya basta customer. Parang naging bahagi na siya ng araw ni Solen. Kaya naman mas naging komportable na si Solen kay Harold at nautus-utusan na niya ito sa tindahan nila. Pakiramdam ni Solen wala ng boundary sa pagitan nilang dalawa. Hoy Harold! Sigaw ni Solen isang hapon. Ako na dyan sa fishball, ikaw na rito sa mga palamig. Yes boss! Ngiting sagot ni Harold, ngising-ngisi habang humahawak ng sandok. Boss mo mukha mo. Bulong ni Solen pero hindi na itago ang ngiti. Ma'am Solen pala, sorry. Biro ni Harold. Tumigil ka nga dyan. Birong sinipa ni Solen ang binti ni Harold. Natawa ang ilang customer sa kanilang dalawa. Bagay kayo. Sigaw pa ng isa sa mga suki. Talaga po, libre ko na lang po kayo dahil dyan. Sagot agad ni Harold.
Ay, kapal! Sabat ni Solen sabay hampas ang tuwalya sa braso nito. Sa mga simpleng araw na ganoon, hindi napansin ni Solen kung kailan siya nagsimulang masanay sa presensya ni Harold, kung kailan siya natutong hanapin ito, kung kailan siya unti-unting nahulog. Habang naghahanda si Harold para umalis, napansin ng kasambahay ang ngiti sa mga labi nito. Napapansin kong panay ng ngiti mo nito mga nakarang araw, sir ha. Tuwang puna ng kasambahay sa kanya. Napailing si Harold. Manang, it's nothing. Pero panay na ang bisita mo dyan sa tindahan kanto. Sa bagay, ang ganda nga naman na nagtitinda dyan, si Sol. Manang, kaibigan ko po si Sol. Bumuntong hininga matandang kasambahay. Hay, ewan ko sa'yo, sir. Pero masaya akong makita na nag-e-enjoy ka sa bakasyon mo rito, sir. Salamat din, Manang, sa pag-asikaso mo rito sa bahay araw-araw. Dinaanan ni Harold si Solen sa bahay nito. Nag-arkila lang siya ng tricycle. Hindi pa kasi alam ni Solen ang tunay niyang katayuan sa buhay. Hindi niya ito maamin sa babae dahil natatakot siyang magbago ang pakikitungo nito sa kanya. Matapos ang ilang minutong biyahe, tumigil na rin sila at naglakad ng kaunti bago nakarating sa malawak na lawa. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Harold kay Solen habang nakatingin sa lawa. Iyon ang unang beses niya sa lugar at sobrang tahimik. Nag-aalinlangan siya dahil baka may kung anong mga hayop sa paligid. Binalingan siya ni Solen dahil weekdays ang pagbisita nila sa lawa. Solo nila ang lugar. Takot ka? Nakangiting tanong ni Solen. He sighed. Pinukol niya ng tingin si Solen. Hindi. Mabilis sa sagot niya. Nag-iingat lang. Humagik-hik naman si Solen sa kanyang naging sagot. Arte mo. Sabihin mo hindi ka sanay at baka nadudumihan ka sa tubig dito. Natatawang sabi ni Solen. What? Hindi no? Yun naman pala. Halika na. Hinila niya si Harold pababa sa mababaw na bahagi ng lawa. Napatingin si Harold sa magkahawak nilang kamay ni Solen. Parang may kung anong kuryente na dumali sa kanyang mga ugat. Isang pamilyar na pangyayari kapag nagkakalapat ang balat nilang dalawa. Malamig ang tubig pero hindi iyon ang dahilan kung bakit kinabahan si Harold, kundi ang katabi niya. Kay Solen na tuwan-tuwa sa kanilang paligid, nilapag nila ang kanilang mga bitbit sa tabi ng lawa. Ang tahimik mo naman, gusto mo na bang umuwi? Ayaw mo ba rito? Puna ni Solen sa kanya, umiling siya, ngumiti. Hindi yan ang iniisip ko. Iniisip ko lang kung paano ako napunta dito. Sagot ni Harold. At tanong ni Solen. Nothing. Nasa harap ko ng sagot eh. Sagot niya, nakatingin kay Solen. Sandaling natahimik ang dalawa. Tanging tunog ng tubig at hangin ang maririnig. Nagubad si Harold sa kanyang damit. Nais na niyang magtampisaw dahil sa biglang pagtaas ng temperatura ng kanyang katawan. Tumalon si Harold sa tubig. Saglit siyang lumangoy at nang umahon ay nakita niya nakatitig lang si Solen sa lawa. Bigla niyang naisip na wisikan ito ng tubig. Nagtilamsikan ng tubig si Solen. Uy! Sorry! Sabi ni Harold pero halatang sinasadya. Ngumiti siya kay Solen. Tila nakalimutan ni Solen ang hiya at basa na lang niyang hinubad ang kanyang t-shirt, revealing her red string bra. Saglit na natulala si Harold na makita ang katawan ni Solen. Sa araw-araw nila magkasama ng dalaga, hindi niya batid na may tinatago pala itong kurba sa ilalim ng malalaking t-shirt na suot. Bumaba sa lawa si Solen. Ah, ganon! Ganting tilamsik ni Solen. Nauwi iyon sa simpleng asaran. Gumanti si Harold kay Solen hanggang sa maghabulan na silang dalawa sa lawa na para bang mga bata. Napuno ang buong lugar sa kanilang tawanan. Nang maramdaman nila ang pagod, umahon sila sa lawa at saka umupo sa tabi. Tahimik silang dalawa at naririnig na nila ang mga huni ng ibon sa paligid. Sa gitna ng kanilang katahimikan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Mga mata na tila ba may nais iparating at nais na gawin. Unti-unting lumapit si Harold kay Solen. Si Solen naman ay parang naghihintay lang din sa kanyang gagawin. Hindi ito umiiwas sa kanyang mga mainit na tingin. Sol, mahina niyang tawag. Hindi sumagot sa kanya si Solen. Bagkus ay bumaba ang mga mata nito sa kanyang labi. Unti-unti ay itinaas ni Harold ang mukha at saka hinawakan ng pisngi ni Solen. At walang ano-ano'y kanyang hinagkan si Solen sa labi nito.
Maraan ang halik ni Harold sa mga labi ni Solen. Hindi nagmamadali na tila ba nilalasap nito ang bawat segundong nagkakalapat ang kanilang mga labi. Tila tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Solen nang maglapat ang mga labi nila ni Harold. Parang nakalimutan niya kung paano huminga at ang kanyang atensyon ay nasa labi lang ni Harold na hinihimod ang kanyang mga labi. Sa bawat galaw ng labi nito ay para siyang hinila nito, halik na sapat para tuluyan siyang mahulog. Ilan sandali pa ay sinasagutan ni Solen ang mga halik ni Harold sa kanya. Pagkatapos ng halik, pareho silang natahimik. Kapwa hinihingal at namamanhid ang labi mula sa mahabang halikan. Okay ka lang ba? Tanong ni Harold. Tumango si Solen, hindi makatingin ng diretsyo kay Harold. Okay lang, sagot niya. Medyo nanginig ang boses dahil sa lakas ng sipa ng kanyang dibdib. Sigurado ka? Paniniguro ni Harold. Harold, napatingin siya sa lalaki. Hindi kita tinulak, di ba? Napangiti si Harold. Hindi nga. Tumango-tango ito. Di, okay lang. Sagot niya at naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi, halatang nahihiya. Mula noon, mas naging malapit sila. Hindi man nila tuwir ang pinag-usapan na nangyari, ramdam nila pareho. Sa bawat sulyap, sa bawat ngiti, sa bawat simpleng usapan, may namumuo na sa kanilang mga damdamin na hindi na isa sa tinig. Ikaw ang babae ka? Anong meron sa inyo ni Harold ha? Kumpuronta ng ina ni Sol isang gabi pagkapasok nito. Kinagat ni Solen ang labi upang itago ang ngiti. Kakaalis lang kasi ni Harold. Ma, ano pong ibig yung sabihin? Pagmamaang-maangan niya, umpo siya sa sofa. Huwag mo akong ginaganyan, Sol. Akala mo ba hindi ko nahahalata mga galawan yun na lalaking yun? Mama, magkaibigan lang kami ni Harold. Diyos ko, Sol, hindi ako ipinanganak kahapon. Ano yung pahawak-hawak niya sa kamay mo sa mga malalagkit niyang tingin sa'yo? Mama? Nako, aminin mo na. Kayo na ba? Ina mo ako, Sol, kaya pwede mong sabihin sa akin. Isa pa, malaki ka na naman. Hindi kita pipigilan kung magbo-boyfriend ka na. Hindi ko naman siya boyfriend, ma. Ano? Sambit ng kanyang ina. Totoo po, hindi ko po siya boyfriend. Tinabihan siya ng kanyang ina. Kilalanin mo yung lalaki na yan, ha? At saka kalaruhin niyo kung ano man ang meron sa inyong dalawa. Payo ng kanyang ina. Niyakap ni Solen ng kanyang ina tumango. Kaya naman nakapagpasya siya nakakausapin niya si Harold sa susunod nilang pagkikita. Gusto niya maliwanagan na rin sa kung ano ba talaga ang meron sa kanilang dalawa. Sa sumunod na araw, excited si Solen at inaabangan niya ang pagdating ni Harold sa kanilang tindahan, ngunit walang Harold na napadpad. Hanggang sa sumapit ang gabi ay wala ito. Nais niya mang i-text ang lalaki ngunit wala naman siyang number nito. Kahit social media account nito ay hindi niya alam. Sa puntong yun, doon napagtanto ni Solen na hindi niya nga pala talaga kilala ang lalaki. Wala siyang ibang alam kundi ang pangalan nito at ang kaalamang dayo ito sa kanilang probinsya. Baka busy lang. Pag-aalo ni Solen sa sarili. Pero kinabukasan, wala pa rin. Hanggang sa lumipas ang ilang araw ay hindi na nagparamdam sa kanya si Harold. Tila nag-ghost siya nito. Sol, okay ka lang? Tanong ng kanyang ina. Opo, sagot niya, pero halata sa boses niya ang lungkot. Ngunit ang hindi alam ni Solen na sa Maynila ay abalang-abala si Harold sa isang emergency sa kanyang kumpanya at sa pagmamadali nito hindi na ito nakapagpaalam sa kanya. Hindi sanay si Solen sa katahimikan. Sa ilang linggo nila na magkakilala ni Harold, parang buong buhay ng kasama ang lalaki. Sa biglaang paglaho nito ay tila dala nito ang malaking bahagi ng kanyang puso. Dati, kahit gaano pa siya kabesi sa tindahan, may isang taong palaging sumisingit sa araw niya. May baong asar, may baong ngiti, at mga kwentong nakakapagpagaan sa araw niya. Ngayon, wala. Isa pong kwek-kwek! Sigaw na isang bata. Oo, sandali lang. Sagot ni Solen, pilit ibinabalik ang sarili sa ginagawa. Si Kuya Harold po ate, wala pa po. Tanong ng batang si Robert. Saglit siya natiginan. Wala eh.
Pilit na casual yan sagot. Baka hindi na yung pupunta rito. Matagal na siyang hindi na pupunta rito. Wala nang nalilibre sa akin. Inosenteng sabi ng bata. Namiss mo lang yata ang libre niya sa iyo eh. Tama ka ate, pero namiss ko rin talaga si Kuya Harold. Ikaw ate, namimiss mo rin siya no? Diretsahang tanong ng bata. Napakurap-kurap siya sa naging tanong ng bata. Hindi niya yon inaasahan. Hoy! Kunwaring saway niya. Bata ka pa, dami mo nang alam. Pero hindi niya itinanggi. Ay, namiss din ni Ate Sol si Kuya Harold. Huwag kang mag-alala ate, mahal ka rin nun. Kuwelang saad ng batang si Robert. Sa sumunod na araw, may dumating na tawag na matagal niyang hinihintay. Hello, is this Solen Solano? Tanong sa kabilang linya nang sagutin niya ang isang tawag. Yes, speaking po. Sagot niya, kumunot ang kanyang noo. We're calling from Gomez Holdings Corporation. We reviewed your application and would like to invite you for a final interview in Manila. Parang huminto ang mundo ni Solen. Biglang lumuksong kanyang dibdib. Po? Hindi siya makapaniwala. Yes, are you available this week? Opo, yes po. Mabilis niyang wika. Pagkababa niya ng tawag, napaupo siya at naluluha sa natanggap na balita. Ma! Tawag niya sa ina nang pumasok ito sa bahay nila. Ano yon? Sagot ng ina at lumapit sa kanya. May parang makakapasok na po ako sa kumpanya na inaplayan ko. Simula niya. Talaga? Saan? Masayang untag ng ina niya. Sa Manila, ma! Anya. Masaya siya sa natanggap na balita pero hindi naging madali ang desisyon. Kasi ibig sabihin, iiwan niya ang probinsya, ang tindahan, ang kanyang ina. Kahit pansamantala. At kahit hindi niya aminin, namimiss na niya si Harold. Inaalala niya ang lalaki. Sigurado ka ba anak? Tanong ng kanyang ina. Opo ma, kailangan ko na ring subukan. Tugon niya. Gumiti ang ina niya kahit halatang mabigat sa loob. O sige, suportado kita at mag-iingat ka ron. Hindi ka pa naman pamilyar sa lugar na yon. Ani ng kanyang ina at saka siya niyakap. At sa kinabukasan nga ay agad na bumiyahe si Solen papuntang Maynila. Sa unang araw niya sa Maynila, halos malula si Solen. Ang daming tao, ang daming sasakyan, ang daming gusali at mausok. Iba sa tahimik nilang probinsya. Nandito na talaga ako. Anas niya sa sarili. Nakatayo si Solen sa harap ng isang napakalaking gusali. Grabe! Hindi niya napigilang untag habang nakatingala sa matayog na gusali ng Gomez Holdings. Kinakabahan siya habang pumapasok. Good morning! Bati ng receptionist. Good morning po, sagot niya. Name? Sabi ng receptionist. Solen Solano po. May final interview po ako. Anya. Yes, please proceed to the 15th floor. You'll be meeting the CEO. Sagot ng receptionist sa kanya. CEO po? Halos mabulunan siya. Tumango ang receptionist. Yes. Ginapangan siya ng kakaibang kaba dahil sa naging sagot ito. Pagdating sa 15th floor, mas lalong tumindi ang kaba niya. Tahimik, malinis, seryoso ang mga tao. Miss Solano? Tawag ng isang personnel. Yes po, untag niya. This way. Giya ng isang personnel sa kanya. Ngumiti siya rito at saka sumunod. Naglakad sila ng ilang minuto bago huminto sila sa harap ng isang malaking pinto. Sir, she's here. Sabi ng personnel bago kumatok. Send her in. Ang boses ng isang lalaki mula sa loob. Sa hindi malaman na kadahilanan, nanlalamig ang kamay ni Solen habang binubuksan ang pinto. Nang mabuksan ang pinto, ay umalis din ang personnel. Pumasok siya at lumapit sa mesa na gawa sa mahogany. May nakatalikod na swivel chair at mula doon ay may tumayo na lalaki at humarap sa kanya. At doon, napako siya sa kinatatayuan. Nakatayo sa harap niya si Harold. Nakapormal, maayos, ibang-iba sa lalaking tumatambay sa kanyang tindahan. Harold? Mahina niyang sambit. Nag-angat ang tingin si Harold at halatang nagulat din. Solen. Garalgal ni Harold tila hindi rin inaasahan na makikita siya. Pareho silang natahimik.
hindi makapaniwala. I didn't know. Bulong ni Solen. I was about to say the same thing. Sagot ni Harold. Ang HR ang nag-asikaso ng mga applicants at hindi ko alam na isa ka sa... Tumigil si Harold na mapansin ang pagkatulala ng babae sa kanya. Napaatras si Solen. CEO ka? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Nakita ni Solen kung paano umawang ang labi ni Harold at saka nito tinikom. Ilan sandali lang ay sumagot din ito. Yes. Ang sagot ni Harold sa kanya. Pagak na napatawa si Solen. Natatawa siya sa disbelief na naramdaman sa puntong yon. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala wala kang ginagawa no? Tambay ka lang sa tindahan ko? Sol. Apila ni Harold kaso pinutol niya ito. Hindi mo man lamang sinabi. Putol niya. Hindi nakasagot si Harold. Bigla ka na lang nawala. Dagdag niya, nanginginig na ang boses. Wala man lang pasabi. I had an emergency here. Hindi ko sinasadya, Sol. Talaga? Tanong niya. Ganun na lang yun? Umalis ka without even telling me? At ngayon malalaman kong CEO ka ng kumpanya na pinag-applyan ko? Mas lalong tumahimik ang paligid. I was going to tell you. Paliwanag ni Harold. But everything happened so fast. Ngunit pinutol ni Solen si Harold sa paliwanag nito. Pero nagawa mong hindi magpakita kahit ilan sandali. Masakit na ang boses niya. May bitterness doon. Naghalo-halo ang kanyang nararamdaman para kay Harold. May panghihinayang dahil sa mga masasaya nilang alaala sa probinsya. Nahihiya dahil CEO ng kumpanya pero pinagtinda niya ng street foods at nadismaya rin siya sa lalaki. Pakiramdam niya, nag-iilusyon lang siya na may espesyal sa kanila, ngunit wala lang pala ito kay Harold. Do you know how that felt? Dagdag niya nang manahimik si Harold. Napayuko si Harold. Akala ko may something special sa atin eh. Ang tanga ko. Mahina niyang sabi. Muling nanahimik si Harold. Tumalikod siya mula sa lalaki. Solen, let's forget this interview. You're now hired. Please take a seat and let's talk. Tawag ni Harold sa kanya. Para saan pa? Sir, hired na ako, di ba? Saad ni Solen at pakiramdam niya ay para siyang nabibilaukan. Thank you so much, sir. Gagawin ko pong best ko sa trabaho ko. Anya at nilisan ng office nito. Sa araw na yon ay naghanap ng mauupahan si Solen. Magulo ang isip niya at nagkakagulo ang kanyang damdamin pero mas problema niya ang matutuluyan. Ayaw niyang umuwi sa kanilang probinsya na Bigo. Kaya naman kasi na mahirap sa kanya, tinanggap pa rin ni Solen ang trabaho. Pero hindi na tulad ang inaasahan niya. Hindi na tulad ang dati ang nararamdaman niyang excitement na makapagtrabaho at alam niya kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Miss Solano, these are the files. Sabi ng katrabaho niyang babae. Ito ang tumutulong sa kanya at nag-a-assist sa trabaho. Thank you. Maikli niyang sagot. Huwag mo masyadong i-push ang sarili mo sa trabaho. Hindi naman ito madalian. I-enjoy mo lang, okay? Okay po ma'am, salamat po sa tulong niyo sa akin. Anya saka ngumiti. Wala yon. Ngunit sa kabila ng pagiging abala ni Solen sa kanyang sarili sa mga trabaho, minsan napapatingin siya sa opisina ni Harold. Pero mabilis din siyang umiwas. Ma'am, may maitutulong po ba ako rito sa inyo? Tanong ni Solen sa kanyang ka-workmate. Ayaw niyang nababakante siya ng trabaho dahil natutulala siya. Ha? Ang bilis mo naman, Sol. Magpahinga ka dyan o di kayo pumunta ka muna sa pantry. Gusto niyo pong gawan ko kayo ng coffee, ma'am? Sol, hindi mo yan trabaho kaya relax ka lang dyan, okay? Mabilis na nasanay si Solen sa kanyang trabaho. Magaan din ang kanyang loob sa kanyang mga superior lalo na't mga approachable ang mga ito at mahahaba ang pasensya nito sa kanya. Baguhan siya sa environment ngunit hindi siya nahihirapan lalo na't may mga friendly siya mga ka-workmate. Patuloy na iniiwasan ni Solen si Harold. Minsan napapadaan ito sa department nila at hindi niya ito binabalingan. Hanggang sa isang araw, pinatawag siya sa office ito. Kinabahan siya dahil baka masasante na siya. Mr. Gomez is asking for you, Miss Solano. Ang report daw na pinapagawa niya. Sabi ng lalaking sekretary ni Harold. Ha? Ah, okay po.
Tinignan muna ni Solen ang sarili sa harap ng malita salamin na nasa kanyang tibol. Pinapak niya ang labi na makita niyang namumutla ito. Tumayo siya. Niyakap niya sa kanyang dibdib ang folder at saka tumungo sa office ni Harold. Huminga siya ng malalim. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto nito bago pumasok. Sol, Ani Harold sa kanya. Baka sa boses ito ang pangungulila. Sir, formal yan tugon dito. Masakit para sa kanilang dalawa ang ganitong setup. about the report here. Putol niya. Iniabot ang folder kay Harold. Thank you. Sabi ni Harold. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Pakiramdam ni Solen ay naririnig na niya ang tibok ng kanyang puso. Habang nakatingin siya kay Harold, gusto na niya itong dambahin ng yakap ngunit pinipigilan niya ang sarili. Nagtatampo siya sa lalaki at naiinis siya rito. Sol, Mahinang tawag ni Harold sa kanya. Work-related lang po sana, sir. Putol niya muli rito. Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Harold. Huminga siya ng malalim dahil parang doble ang balik ng sakit nun sa kanya. Isang maulang gabi kaya napilitan si Solen na mag-overtime. Nakalimutan niya magdala ng payong kung kaya't nagstay muna siya sa opisina. Ang kailangan niyang gawin tapusin na report ay ginawa niya habang hinihintay na tumilang ulan. Nang tumigil ang ulan, nag-unat siya bago pinulot ang gamit. Paglabas niya ng building, nagulat siya na makita si Harold na nakasandal sa kotse nito. Parang may hinihintay. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya rito. Inihintay ka. Diretsa ang sagot ni Harold sa kanya. Bakit? Kailangan nating mag-usap. Wala na tayong pag-uusapan. Sagot ni Solen. Meron. Giit ni Harold. Hindi pwedeng. Ganito na lang, Sol. Huminga ng malalim si Solen. Ano pa bang gusto mong pag-usapan natin? Yung tungkol sa atin. Saad ni Harold. At ang lahat ng totoo. Sa atin at ang totoo? Na ano? Na nasaktan ako? Sagot niya agad. Oo, nasaktan ako. At oo, iniiwasan kita kasi nahulog na ako sa iyo, Harold. Sa probinsya pa lang pero hindi mo naman alam. Hindi umiwas si Harold. I know, alam ko nararamdaman mo pero ako yung naging duwag, Sol. Ako ang walang lakas na umamin sa'yo at klaruhin ang tungkol sa atin. Saad ni Harold. And I'm sorry. Biglang humangin ng malamig. Late na. Bulong ni Solen. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi pa. Sagot ni Harold. Not for me. Muli niyang pinukol ng tingin si Harold. Because I love you. Kumpisal ni Harold. Natigilan si Solen. I tried to ignore it. Dagdag ni Harold. But I can't. At tulad mo, Sol, sa probinsya pa lang may nararamdaman na rin ako para sa'yo. Kaso naging duwag ako. Hindi ko hinarap ang nararamdaman ko sa'yo. Pinangungunahan ako palagi ng takot. Sorry kung dahil sa pagiging duwag ko, nasaktan kita. Tahimik si Solen. Nag-init ang kanyang mga mata at sunod na bumuhos sa mga luha mula sa mata. I missed you. Marahang saad ni Harold at humakbang palapit sa kanya. Miss na miss kita, Sol. Araw-araw nga kita nakikita sa kumpanya pero tingin ko layo-layo mo. Gusto kitang lapitan pero ayaw ko naman layuan mo ko lalo. Gusto kitang yakapin at hagkan pero ayaw ko maging dahilan yun upang lumayo ka na husto sa akin. Kaya nagtis ako na hindi ka lapitan ngunit ngayon hindi ko na kaya, Sol. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Solen. Gago ka kasi. Bulong niyang wika at umiiyak. Naluluhaman ay ngumiti si Harold. I know. Si Harold. Iniwan mo ko. Dagdag niya. Nangingilid ang luha. Lumapit si Harold at humawak sa kanyang siko. I'm here now. Hindi na ulit kita iiwan. At kung mawala ka ulit? Tanong ni Solen kay Harold at pinalis ang luha niya. Hindi na. Tugon ni Harold at saka niyakap na mahigpit si Solen. Hindi na napigilan ni Solen ang sarili at yumakap kay Harold. Namiss niya ang lalaki. Pero may inis pa rin sa kanyang damdamin. Malamya ang naging suntok niya sa dibdib nito. Kapag iniwan mo ulit ako at sinaktan, ni anino ko hindi mo na makikita, Harold. Kahit gaano mo pa kayaman. Ani Solen sa gitna ng yakapan nila. Takot ko lang na hindi kita makita. Of course, natuto na ako. Kaya humanda ka sa akin dahil clingy akong boyfriend. Boyfriend?
Tiningala ni Solen si Harold. Nakita niyang pumumula ng pisngi nito. Hindi pa ba? Kidding, matagal mo na nakuha ang damdamin ko eh. Napabuga ng isang malalim na hininga si Harold. Binaba ni Harold ang mga kamay at pinagsiklop ang kamay nilang dalawa. I love you, Sol. Matamis ang umiti si Solen. Mahal din kita, Harold. Isang linggo matapos silang magkaaminan ay dinala ni Harold si Solen sa kanyang bahay. Ang laki naman ng bahay mo. Kasama mo ba rito mga magulang mo? Giniya sa loob ng bahay si Solen hanggang sa dumating sila sa kitchen kung saan nakahanda ang mga niluto niya para kay Solen. Hindi, sa ibang bahay sila nakatira. Yung sa probinsya, bahay niyo rin ang tinuluyan mo doon? Sa Lola Fedila ko, doon kasi lumaki ang mama ko at nais ko lang magbakasyon doon. Ang yaman-yaman mo. Pabulong na wika ni Solen ngunit umabot yun sa kanya. Niyakap niyang bayuwang ni Solen at saka parang papel itong pinatong sa mesa. Harold! Tili ng nobya niya. Sinampal ni Solen ang kanyang dibdib pero sinanggan niya ang kamay nito. Yumuko siya upang ilapit ang mukha sa nobya. Nakita niya ang paghigit ng hininga nito. Sol, ayoko maging issue ang pagiging mayaman ko sa relasyong ito. Malambing niyang wika kay Solen. Harold, paano hindi magiging issue yan eh? Trabahante mo lang ako. Boss kita at ako. Isa lang akong ordinaryong trabahante sa kumpanya mo. Isipin mo Harold, may maraming babae dyan na mas better sa akin. Mas mayaman, mas maganda. Naputol si Solen sa kanyang pagtatali niya nang putulin siya ni Harold sa pamamagitan ng paghalik sa kanyang labi. Harold, daing ni Solen matapos niya itong hagkan. Hinaplos niya ang pisngi nito. Alam ko na mas may better dyan. Alam ko na mas may maganda dyan o mayaman pa dyan. Pero ang tanong, sila bang mahal ko? Masaya ba ako sa kanila? Sila bang tinitibok ng puso ko? Ngumuso si Solen at nanubig ang kanyang mga mata. Ikaw, Sol. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko. Kaya walang halaga sa akin ng iba dyan kasi nasa ng puso ko. Nasa iyo. Please, mahalin mo lang ako at ako nang bahala sa lahat. Paano kapag nalaman to ng mga magulang mo? Ngumiti si Harold. Not a problem. Alam na nila na may girlfriend ako. Alam na nila na nagtatrabaho sa kumpanya ang nobya ko. At anong reaksyon nila? Kinakabahang tanong ni Solen sa kanya. He smiled. They wanted to meet you. Ano? Sigaw nito. Yeah, gusto ko nilang makilala. Kaya bago kita ipakilala sa kanila, lalagyan ko muna ng laman nito. Saan ni Harold sabay haplos sa tiyan ni Solen. Ilan sandali itong natulala sa kanya. Nang mag-sink in sa utak ni Solen ang sinabi ni Harold, mabilis na namula ang mukha ni Solen. Harold! Sigaw niya. What? I'm serious though. Bali walang untag ni Harold sa kanya. Impit na napaungol si Solen nang mga lugad sa kanyang bibig ang dila ni Harold. Dinala siya nito sa bahay upang doon mag-dinner, ngunit siya yata ang magiging hapunan ni Harold. Ang mapupusok nilang halikan ay nauwi sa kwarto ng binata at doon tuluyan niyang ibinigay kay Harold ang sarili. Harold, ungol niya nang maramdaman niya ang pagkalat ng mainit na likido sa loob ng kanyang pagkababae. Sola. Halinghing naman ni Harold habang patuloy ang paglabas-masok ng pagkalalaki nito sa kanyang pagkababae. Walang pinagsisihan si Solen sa nangyari sa kanila ni Harold. In fact, masaya siya na sa lalaking mahal niya ibinigay ang sarili. Magbunga man na nangyari sa kanila o hindi, wala siyang pagsisisihan. Naalimpungatan si Solen nang tumunog ang kanyang cellphone mula sa kanyang maliit na bag na nasa bedside table. Hello? Inaantok niyang sagot sa tawag. Sol, anak? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Solen at tuluyang nagising nang marinig ang kanyang ina sa kabilang linya. Ma! Nautalis siya. Tumikhim si Solen at bumangon. Nahirapan siya dahil nakagapos sa kanyang baywang ang braso ng nobyo na natutulog pa. Mabuti naman at sumagot ka na. Kagabi kita tinatawagan walang sumasagot. Po? Anya. Teka nga, ayos ka lang ba dyan? Ang trabaho mo, kumusta na? Baka naman ay pinapabayaan mo na sarili mo dyan, Sol. Pagpapaulan ng kanyang ina ng tanong. Ma, nag-aalala ko sa'yo, Sol. Ang layo mo rito sa atin. Napangiti siya.
Naaalala niyang gabi-gabi nga pala siyang tinatawagan ng ina simula nang mapadpad siya sa Manila. Huminga siya ng malalim at sinandal ang katawan sa headboard ng kama. Mahapdi ang kanyang pagkababae mula sa naganap na pag-iisang katawan nila ni Harold. Ayos lang ako, ma. Gabi-gabi naman po tayo nag-uusap. At saka, ma, kaya po hindi ko masagot ang tawag niyo kagabi ay dahil kasama ko po si Harold. Pag-amin niya sa ina. Magkasama kayo buong gabi? Opo. Sol, alam mo nang pinapasok mo, anak. Malaki ka na. Ma, mahal ko po si Harold. Hindi ko po alam kung saan ako dadalhin itong nararamdaman ko para sa kanya pero ipaglalaban ko ito, ma. Alam ko, Sol. Saksi ako kahit nung hindi mo pa maamin sa sarili mo na mahal mo lalaking yan. Bilang ina mo, ang tanging masasabi ko lang sa'yo ay huwag mong uubusin ang lahat para sa taong mahal mo, anak. Magtira ka rin sa sarili mo. Napatango siya kahit na hindi naman kaharap ang ina. Alam ko, ma. Salamat po. Mahal din kita, anak. Ibinaba ni Solen ang cellphone at tinignan si Harold. Ilan sandali ay nagmulat ito. Nagising ba kita? Tanong niya sa nobyo. Bumangon si Harold at humalik sa kanyang labi. Nope. Sagot ni Harold. How are you? May masakit ba sa'yo? Ayos lang ako. Medyo mahapdi lang ang sa ibaba ko. Harold, narinig mo bang pinag-usapan namin ni Mama? Sinapo ni Harold ang kanyang buhok. I'm sorry. Ayos lang. Wala naman din ako maitatago sa'yo eh. Yeah, however, gusto kong magpasalamat sa'yo, Sola. Kumunot ang noo ni Solen dahil sa sinabi ni Harold. Ha? Bakit ka nagpapasalamat? Pagtataka ni Solen. Thank you dahil kahit na naging duwag ako at sinaktan ka, pinagbigyan mo pa rin ako ng pagkakataon. Tinanggap mo pa rin ako at pinapasok sa puso mo. Madamdaming anas ni Harold. Hinagka ni Solen ang labi ni Harold. Kung hindi rin kita pinagbigyan ng chance, baka magsisi ako. For once, gusto ko ring sumugal, Harold. Gusto ko ring sumubok sa pagmamahala nating ito. Hindi ko sasayangin yung chance na binigay mo, Sol. I promise you. Dumaan ang ilang linggo at naging mas sweet si Harold kay Solen. Kahit nga sa trabaho ay hindi nila nakita ang kanilang relasyon dahil sa landi ni Harold sa kanya. Natuwa naman si Solen dahil sa suporta ng kanyang mga ka-workmate. Kinikilig pa ito nang ikuwento niya sa mga ito ang kanilang unang pagkikita ni Harold sa probinsya. So, hindi ka talaga nakakutob na mayaman si Mr. Gomez, Sol? Intrigang tanong ng kanyang kasamahan. Hindi. Tinutulungan niya pa nga ako sa pagtitinda noon eh. Hindi rin kasi siya maarte. Nga lang, masungit siya at istrikto mukha. Anya. Sa bagay nga, kung hindi nagsasalita yan si Mr. Gomez o di kaya hindi mo kilala, naku malamang matatakot sa kanya. Puna ng isang kasamahan niya. Isang gabi, sinundo siya ni Harold sa kanyang tinutuluyang apartment. Nakailang aya na si Harold sa kanya na mag-live-in silang dalawa, ngunit hindi niya pa napapaunlakan ng lalaki. Pero ilang beses na rin siya nakatulog sa bahay nito. Okay lang ba itong suot ko? Tanong niya kay Harold. Sinalubong siya ng nobyo, isang yakap at halik sa labi. You're so beautiful in yellow dress, Sola. Kumpisal naman ni Harold sa kanya. Biro niyang sinampalang balikat ito. Namubola ka yata eh. Nope, you're breathtaking today. Pinasakay siya ni Harold sa kotse. Saan pala tayo ngayon? Bakit sinabi mo na mag-formal dress ako? Usisa ni Solen kay Harold habang kinakabit ang seatbelt. Dinner with my parents. Ano? Kasama ang mga magulang mo? Harold naman, dapat sinabi mo sa akin. Bakit pa sinusurpresa mo ako ng ganito? Bakit? Ayaw mo ba? Napabuga si Solen ng isang marahas na hininga sa kanyang ilong. Hindi naman sa ayaw ko. Ang akin lang dapat pinaalam mo para alam kong gagawin ko. Ang dadaling ko para sa kanila at para makapaganda ako. Kinuha ni Harold ang kamay niya. Well, if hindi mo kaya today, pwede ko naman silang tawagan. Pumunta na lang tayo sa ibang lugar, okay? Huwag lang tayo mag-away. Inilingan niya si Harold. Hindi na. Sayang naman ang effort ko dito sa dress at sa effort ng parents mo. Sigurado ka? Parang nakalutang si Solen sa buong biyahe nila ni Harold. Kahit na alam na naman ng mga magulang ni Harold ang kanilang relasyon, hindi niya maiwasang hindi kabahan. Kinakabahan siya na baka hindi siya magustuhan ng mga ito o baka paghiwalayin silang dalawa. Ma'am, Dad, si Solen, my woman. And so, this is my mom and my dad. Pagpapakilala ni Harold sa kanya, tumayo ang mga magulang ni Harold.
Inilahad ni Solen ang kamay upang kamayan ang ina ni Harold nang bigla siya nitong kabigin ng yakap. Oh my, finally, nakita ka na rin namin. Emotional na wika ng ina ni Harold. Yeah, it's nice to see you. Anas naman ang ama ni Harold. Hello po. Medyo nahihiyang saan ni Solen. Pinanggigilan siya ng ina ni Harold. You're so pretty pala, iha. It's no wonder na nahulog ang anak namin sa'yo. But of course, alam namin na hindi lang dyan kaya nahulog ang anak namin sa'yo. Salamat po, ma'am. Naku, wag mo na akong tawaging ma'am. Tita na lang, okay? Honey, paupin mo muna si Solen. Ani ng ama ni Harold. Oh, my bad. Hagik-hik ng ina ni Harold. Na makaupo sila, hinawakan ni Harold ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Tumingin siya kay Harold at ngumiti sa lalaki. They like you. Bulong ni Harold sa kanya. They're so nice. Anya naman sa nobyo. Nawala ang kaba ni Solen dahil sa pagtanggap ng mga magulang ni Harold sa kanya. Tinatanong siya nito sa naging buhay niya sa probinsya tungkol sa kanyang trabaho sa kumpanya na pag-aari ng mga ito at maging kung papaano sila nagkakilala ni Harold. Magiliw na nakikinig ang mga magulang ni Harold sa kanyang mga kwento at walang panghuhusga mga ito sa kanyang naging buhay sa probinsya. Maya-maya, tinakpan ni Solen ang bibig na maramdaman niya ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Sol, alertong wika ni Harold. Tumayo si Solen nang hindi niya kayang pigilan ng pagduduwal. Ngunit nang humakbang siya ay na out of balance siya. Mabuti na lang at nasa tabi niya si Harold at agad siyang nasalo. What's happening? Harold, ano nangyayari kay Solen? Natatarantang wika ng ina ni Harold. May ayaw ba siya sa foods? Litong wika naman ng ama ni Harold. Hindi na nakasagot si Solen nang maramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang mundo hanggang sa mawalan siya ng malay sa mga bisig ni Harold. Nang muling magkamalay si Solen, nasa ospital na siya. Nasa tabi niya si Harold na nakayuko at hawak ang kanyang kamay. Harold, usal niya. Mabilis na nag-angat ang tingin sa kanya si Harold. Sol, anito. Ano nangyari? Si Tito at Tita, nasan sila? Huwag mo silang alalahanin. Isipin mo ang sarili mo at ang baby natin. Napakurap-kurap siya nang marinig ang sinabi ni Harold. Ha? Baby? Garalgal ni Solen. Naiiyak na tumango si Harold. Yes, Sol. You're pregnant with our first child. Lumabi si Solen at saka bumaha ang mga luha. Harold, totoo ba? Magkakabibi na tayo? Iyak ni Solen sa tuwa. Pinunasan ni Harold ang kanyang luha. Yes, Sol. Buntis ka at magkakabibi na tayo. Thank you so much, Sol. Thank you for making me the happiest man alive. Ani Harold. Thank you rin, Harold. I love you. I love you too, Sol. I love you so much. Mula sa isang aksidenteng pagkatapon ng sos kay Harold hanggang sa araw-araw na pagbisita niya kay Solen at pangaasar sa dalaga, nabuo ang isang kwento. Isang kwento ng pagkakamali, ng pag-alis, ng pagbabalik, ng pagbibigay ng pagkakataon at ng pagmamahal na piniling ipaglaban. Si Harold at Solen ay namuhay ng masaya kasama ang kanilang dalawang supling. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!